29 sa 44 na nasawing SAF Commando ang napag-alamang napuruhan sa ulo base po yan sa kopya ng autopsy report na eksklusibong nakuha ng GMA News. At ayon sa isang military expert, maaga pa lang ng January 25, posibleng halos ubos na ang 55th Special Action Company sa bakbakan sa Mama Sapano. May news to go si Cedric Castillo, exclusive. Batay sa mga litratong ito sa final incident report ng autopsy sa mga nasawing PNP SAF, nagsagawa ng postmortem fingerprinting, paraffin test, labeling ng mga casket, pati pagkuha sa litrato ng bawat SAF trooper matapos ang January 25 encounter. Marami sa kanila halos di na makilala. 4 na komando ang tinamaan sa dibdib, 3 ang sa leeg, habang 29 ang sa ulo. 2 ang naputulan ng bahagi ng katawan dahil sa tama ng bala, habang may isang nakitaan ng smudging o tattooing. Indikasyong pinaputukan sila ng malapitan o kaya'y sa layong hanggang 3 talampakan. 33 rin ang positibo sa gunpowder nitrates batay sa resulta ng paraffin test. Pero di raw yan nangangahulugang hindi nagpaputok ang 11 iba pa. Kung meron ding water, especially running water, mas mabilis matanggal yung nitrates. Within a few hours, tanggal na yun. Ilang araw matapos ang engkwentro sa Mama Sapano noong January 25, itinakda ng Board of Inquiry na sa loob ng isang buwan ay maglalabas ito ng resulta ng investigasyon. Posible raw na isama sa report ng BOI ang resulta naman ng investigasyon ng iba pang fact-finding bodies. Kabilang na ang sa MILF. Sabi ng hepe ng Board of Inquiry na si Police Director Benjamin Magalong, di pa sinasabi sa kanila ng MILF kung tapos na ang independent investigation nito. Bukas naman daw ang MILF sa pagsusumite ng report, pero may panawagan si MILF Vice Chairman Ghazali Jaafar. Pwede naman siguro i-reconcile ang result ng mga investigation nito. Walang nakasaad sa final autopsy report kung anong oras namatay ang SAF-44. Pero base sa pagsusuri ng isang military expert na nakausap ng GMA News sa isa sa mga kumalat na amateur video ng bakbakan, masasabing maaga pa lang daw noong January 25, bagsak na ang mahigit 35 komando mula sa 55th Special Action Company. Isa lang ang nakaligtas sa naturang blocking force. Ginamit niyang basihan ng araw na di pa raw mataas ang sikat base sa video. Mahaba yung shadow, so it's between 8 to 9 in the morning. Tingnan mo yung araw, nasa baba pa. So, ibig sabihin, maaga pa yan. Makikita rin sa isa pang videong nakuha ng GMA News na mababa pa ang araw habang nagpapaputok ang grupong ito na sinasabing nakalaban ng 55th SAC. Kung tama ang pag-analyze sa video, ibig sabihin halos ubos na ang 55th SAC, 3 o 4 na oras lang ang nakalipas. Batay sa timeline ng Board of Inquiry na ipinakita sa Senado, alas 5:20 ng madaling araw nagsimula ang bakbakan. 1:00 naman ng hapon tumigil ang putukan. Sa ngayon, ang video ng malapitang pagbaril sa isang sugatang komando at tagpo sa engkwentro, ine-enhance na raw ng NBI para matukoy kung sino ang mga nasa video. Buo yung pixels nito, so we will be able to examine at mas makikita natin kung yung mga identity nito mga tao na nandun sa video na ito. Galing yan sa isa sa 2 cellphone ng mga nag-upload ng brutal na video. Isinuko ang mga yan sa NBI at isinailalim na sa forensic examination. Makikita kasi natin doon yung timestamp niya doon sa kung kailan ba napunta dito sa cellphone nila at magja-jive ba ito doon sa yung binigay sa atin nung nakausap natin sila. Taga Davao City ang isa, si Yan Yan na nakausap na ng GMA News. Na-trace naman sa Kidapawan ng isa pa. Pareho nilang iginiit na dinownload lang daw nila ang video at di sila ang kumuha nito. Cedric Castillo, GMA News.